Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, dahil nga uwian na naman at saka medyo umuulan sa labas, hindi tayo makapunta sa parking dahil nga yung kapote natin is nasa box natin. Kaya let's go. Sasagutin muna natin yung isang katanungan ng isa nating subscriber na nagtatanong. Eto, basic na lang to, no? Napaka-basic na lang neto mag-add. Kasi may mga tinuro na ako kung paano mag-add dito nga sa host natin dito sa ating Sabix server. Ayan, may mga tinuro na ako kung paano mag-add. Okay, mga basic na lang to. So, ito, ang tanong po niya is, paano nga ba niya i-add yung pfSense router or pfSense firewall dito sa Sabix monitoring natin para ma-monitor niya. Alright? Tapos, kung paano nga ba i-configure yung agent dito sa pfSense natin. Okay? So, let's go. Punta tayo dito sa pfSense natin. Okay? Napaka-basic lang nito, no? Quick video tutorial lang to. Pero, dahil nga request ng subscriber natin, ituturo natin sa kanya para malaman niya. Right? So, let's go. So, ito, na-add ko na to dito sa aking Sabix. So, nandito kasi tayo sa office. So, naka-add na po siya dito. So, ituturo ko na lang kayo kung ano yung basic na gagawin mo. Okay? Punta tayo dito sa pfSense natin. Okay, so pagdating dito sa pfSense, siyempre, i-install natin yung Sabix agent. Punta ka lang dito sa package. Etong pfSense na to is mayroon tong compatibility talaga sa Sabix kasi naka-design talaga. Kasi alam naman natin na sikat si Sabix kaya nilagyan din talaga ni pfSense. Punta ka lang dito sa available package. Type mo lang dito, Sabix agent. Ayan, so ang ita-download mo ito, yung kahit Sabix lang. Ayan, ang ida-download mo itong 6. Ayan, Sabix 6 para yan yung pinaka-komportable or pinaka-compatible, no? Pero pwede mo na rin lagyan yung 7. Ayan, medyo the same lang din po yan. Okay? So, once na kinlik mo yung install, automatic mag-i-install po yan. Okay? Once na na-install mo na siya, punta ka lang dito sa services, tapos andito yan sa pinakababa. Ayan. So, etong si pfSense, kung gusto mo na hindi mo na i-install si agent, pero ang reason kasi kaya ini-install ko si agent kasi mas maganda yung graph niya, parang binabasa niya lahat kapag kasi etong pag SNMP, kapag SNMP lang ito, parang ang minomonitor lang niya yung ping at saka yung health at saka yung etong mga to, yan lang yung minomonitor niya kapag SNMP server lang inad mo. Pero kapag inad mo si mismo, si Sabix agent, mas madami po siyang minomonitor, mas marami siyang features. Okay? Kaya mas maganda, i-add mo talaga mismo si Sabix agent. Okay? Punta ka lang dito, services, Sabix agent. Ayan. Tapos eto, punta ka lang dyan. Sa server, syempre, i-check mo syempre enable. Tapos dito sa server, ang ilalagay mo lang is syempre yung IP ni Sabix. Ditong mga to kahit i-default mo lang yan. So importante lang dyan is yung IP ni Sabix at saka yung hostname. So yung hostname, so ito yan, hostname. Pwede mong kunin yung hostname mismo dito sa pfSense mo. Punta ka lang ito sa general. Ayan, ito yun. Pwede mo ring isama to. Pwede ring ito lang. Okay, pero sa akin sinama ko. Okay, so balik tayo dito sa Sabix. Paste mo lang sa dyan. Okay, so itong mga to kahit i-default mo lang yan. So, yung listening port niya is 150. Ayan. So, yung 10050. So, dyan siya listening. Okay? So, itong mga to, kahit i-default mo lang yan, ayan, tapos i-save mo. So, ganun lang ka-basic, no? Ang pag-configure na ito. IP, hostname ng pfSense, tapos yung port. So, itong port, nandyan na yan. Save mo lang. So, once na sinave mo yan, automatic, punta ka sa firewall. Ayan. Punta ka sa firewall, sa rules, tapos punta ka dito sa LAN rules. Ayan. Tapos i-allow mo lang to. Ayan. Allow mo lang si Sabix na papatagosin niya yung port na ito. 10050. Okay, so ganyan lang. Ayan. Okay, kopyahin nyo na lang. Tapos sa source, syempre yung IP ni Sabix. Sa destination, syempre sa LAN subnets. Ayan. Tapos yan. Okay? Sa destination port, other, tapos ilagay mo lang yung port na nakalagay doon. Ayun. Tapos save mo lang. So, once na save mo na, basic, no? Sobrang basic lang nito mga kapitbahay. So, dito sa host natin, dito sa Sabix, data collection, host, so yung palagi kong sinasabi, pfSense, add mo lang. Yan. Yung hostname, yan.
pwede mong kahit hindi yung hostname mismo ni pfSense, kahit ano lang. So dito sa visible, optional. Tapos pagdating dito sa template, si FreeBSD by Zabbix agent ang ilalagay mo kasi agent yung install mo. So dito sa host, ilalagay mo lang, select mo lang is yung discovered host. Dito sa template, ayan, ito yung nilalagay ko. Ayan. Okay? So cancel mo lang. Okay. Tapos ilalagay mo siya agent. Ayan. Agent, diba? Add. Pag in-add mo yan, ito i-select mo yung agent. Tapos yung IP ni pfSense. Tapos enable, tapos update. Ay, mali. Ba't na-clone? Ayan. Yun lang. Yun lang gagawin mo. Tapos matik yun, makikita mo na siya dyan. Si pfSense mo. Yan. Pag na-green, automatic connected na po siya. Ganun lang ka-basic ang pag-add ng pfSense dito sa Zabbix monitoring server natin. Okay? Pakaganda kapag naka-add, yun yung papansin. Pag kinlik mo dito sa monitoring host, tapos dito sa pfSense natin, pag kinlik mo yung graph, ayan, pwede mo mag-inventory, problem, so ping, tapos host, triggers, sa graphs, punta ka dito sa graphs, ayan, kitang-kita mo lahat yan, no? Available memory, switch per seconds, tapos ayan, CPU, tapos interrupt time, tapos CPU, ayan, tapos CPU uptime, tapos CPU utilization, ayan. Yung green, yung idle yan. Okay, so 86% yung CPU, pumapalo lang. Memory usage, ayan. Tapos yung iba, ano pa ba yung iba? Space available, napakadami pa, ayan, napakadaming graph. So ito, use. So, kapag ulit, ano pa ba yung ibang option? pfSense. Dito sa configuration, yun, dami, oh. Pagdating dito sa monitoring host, tapos pfSense, yan, problem. So, wala siyang nakikitang problem, napaka-smooth, ayan. Right, so ganoon lang. So ang next vlog natin is si Microtech. Nagtatanong din sila sa akin kung paano nga ba mag-add ng host dito sa ating monitoring gamit yung Microtech. So yan, ilalagay natin. Pero ang gagawin natin is nasa home lab natin kasi dito sa office, hindi naman tayo naka-Microtech. So sa bahay naka-Microtech tayo. Napaka-basic lang din, no, mag-enable ng SNMP protocol dun sa Microtech, no. Napaka-basic lang i-configure. Kayang-kaya nyo po yun. Yan. So, pero dahil nga request ng mga tropa natin, add natin siya. Alright? Napaka-basic lang, no. Ganyan lang pag-add. Iba talaga kapag mayroon kang SNMP. Ayan. Makikita mo agad yung mga error or mayroon ka talagang network monitoring system, makikita mo lahat yung error, mamomonitor mo talaga. Kaya ayun, katulad nung isang araw, itong PC ko namatay, siguro shinut down ng isa kong kasama, nakita ko to sa bahay, nagre-red. Ayan, so pagdating ko rito, naka-shutdown niya. Okay, sana may natutunan naman kayo for today's vlog. Basic vlog lang to, no? Ano ba yung next vlog natin? Yun, yung next vlog natin is Microtech, no? Ituturo ko rin sa kanya. Right, maraming salamat. God bless. Sana kung may natutunan ka na naman for today's video, don't forget to hit that subscribe, like, and share para masaya. Alright, so maraming salamat. God bless and peace.